Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Nako guys, eto na naman. Marami pong umiyak dito mga kababayan. Ha? Grabe talaga ito. Pro Marcos Pilipino tumaas sa second quarter. Pro Duterte naman ay nag-down o bumaba yung Pro Duterte. At ang Pro Marcos ay tumaas. So ibig sabihin mga kababayan, yung dating mga Pro Duterte nagsilipat na ngayon kay PBBM. Kasi nga mga kababayan, nakikita nila eh. Ito yung sinasabi natin na kumbaga sinisiraan nila si PBBM, kung ano-anong binabato kay PBBM, si PBBM wala namang ginagawa sa kanila. O ayan, lumalabas ng totoo. Siyempre kung ako, nakakaisip ako, bakit nila sinisiraan si PBBM? Wala naman sagot sa kanila. Hindi naman sila sinisira ni PBBM. Nagtatrabaho naman si PBBM mga kababayan. Diba? Bakit nila ginagawa yan? Dapat doon pala mag-isip na tayo. Yung may mga ano lang yung mga may isip lang Tulad yan, maraming natauhan siguro sa mga Pro Duterte. Nagsilipat ngayon kay PBBM mga kababayan. Tumaas ang survey ni PBBM sa Pro Marcos at bumagsak naman ang Pro Duterte mga kababayan. Kasi si PBBM nakikita mo Nakikita mo yung trabaho niya. Nakikita mo mga kababayan. Si BP ba? May nakita kayo? Katulad niya sa West Philippine Sea. Mga kababayan niya, inaharas. May naputulan pa ng daliri. May komento ba ang BP natin? Tapos pagdating kay Kibuloy, mga kababayan, ang bilis ng komento ng BP natin. Imbis na tulungan niya ang ating Pangulo, tulungan niya para maahon ang bansa natin. Ano ginagawa ni BP? Mga kababayan, tulad niyan, umiiyak siya sa 75 na kinuha ng PNP chief na pulis. 75 na pulis ang kinuha sa kanya. 433 yung kanyang security. So binawasan siya mga kababayan, 358 na lang. So kulang pa ba yun? Umiiyak sa ngayon sa social media. O talagang yun siguro ay isa lang sa mga pakana nila para nga mapagtakpan ang issue na pagpunta niya sa Germany habang may baha dito sa Pilipinas, mga kababayan. So ito, dumadami ang mga Pilipino na mas gustong kilalanin ang kanilang sarili bilang Pro Marcos sa ikalawang quarter ng taon, habang bumaba naman ang mga nagpapakilalang Pro Duterte ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research. Siyempre, tropa, hindi ka papaniwalaan yan ng mga Pro Duterte. Magagalit pa sa'yo yan. Bahala sila mga kababayan. Basta ito, nilalabas ko lang mga kababayan. Binabalita ko lang sa inyo. Kung ayaw maniwala, di mag-survey rin kayo, mga kababayan. Maglabas din kayo ng survey na nagpapatunay na mataas si BP. Mga kababayan, kasi ito, Okta Research Survey ang naglabas nito, mga kababayan. Ito, inilabas noong Martes, sinabi umano ng tugon ng masa survey ng Okta na ang mga makamarcos Pilipino ay tumaas sa 36% noong Hulyo noong 2024 mula sa 31% noong Marso, habang ang Duterte naman na mga Pilipino ay bumaba mula sa 20% noong Marso hanggang 16% ngayong Hunyo. Tinan niyo yan. 4% ang nawala sa mga Duterte, mga kababayan. Paano ba naman kasi mga kababayan? Akala nila, hawak na nila yung buong Pilipinas sa kanila na sumusuporta. Kasi palagi hong sinasabi ng mga didilis, susugod na ang taong bayan, paaalisin ka na sa pwesto, bangag, adik na presidente. Diba? Yan ang sinasabi ng mga didilis. O ano ngayon? Natauhan. Siguro, ito mga kababayan, nung una, naniniwala pa ito sa kanilang ipinaglalaban. Pero siguro, nakaisip na rin sigurong mga to. Kasi biruin yung mga kababayan, sa lagi na lang nilang pagrarally,
rally. Wala naman sila mukhang bibig, kundi yun ang mga paninira kay PBBM. Tapos naglabas pa sila ng fake video na kahit sinong tao kayang gawin Ha? Kaya mas lalong natauhan siguro ang mga pro Duterte. Iba na to. Baka gusto lang talaga nitong suportahan natin para patalsikin si PBBM at maupo sila. Diba? Natauhan ang mga pro Duterte na iba. Ngayon, iiyak na naman dito ang mga pro Duterte, sasabihin na naman fake news yan. Kayo na hindi fake news. Kasi wala naman kayong ipinalalabas kundi puro fake news. Kasi ang utak nyo, puro fake news na lang ang pinapalabas ng mga sinusuportahan nyo. Biruin nyo, mga kababayan. Sino ang kinarma kaagad? Sino ang kinarma? Di ba si Roque? Anong ginawa niya, mga kababayan? Naglabas ng peking video na sinasabi niya pa daw na tunay. Ano ang nangyari ngayon, mga kababayan? Nasaan siya ngayon? Nasa Kongreso, iniimbestigahan sa pagkasangkot sa Pugo. Ngayon, todo depensa, mga kababayan. Nakatagpo siya ngayon ng mga tatalinong congressman, mga abogado rin. Nako, mga kababayan, meron nyo magtatanong lang ako sa inyo lahat, mga kababayan. 2 Chinese ang nahuli sa bahay niya, mga kababayan. At hindi lang yun, wanted pa pala, mga kababayan. At sangkot pa sa Pugo. Tapos sasabihin niya, hindi niya alam. Posible yun, mga kababayan, na hindi niya alam. Imposible na hindi niya alam yun, mga kababayan. Kasi, pag ikaw, mga kababayan, may pinapasok ka at pinatira mo sa bahay mo, hindi mo ba aalamin yung background niya? Hindi mo ba aalamin, titingnan kung ano ang background record niya nito? Siyempre, titingnan mo, mga kababayan. Patitirahin mo sa bahay mo Patitirahin mo sa bahay mo, tapos hindi mo aalamin kung sino siya. Mga kababayan, tapos taga-ibang bansa pa. Mga kababayan, niluluko na tayo niyan. Kaya itong Okta Research na ito, malamang iiyak na naman itong mga didilis na ito, mga kababayan, kasi sasabihin na naman puro kasinungalingan na naman yung pinapalabas ng mga survey na yan. Hindi kayo na mag-survey, mga kababayan, na mga pro Duterte. Kayo na mag-survey para siyempre, para kung ano man yung magiging result, kayo lang din ang nakakaalam. Kayo lang din na maniniwala, mga kababayan. Kasi ito, Okta Research to, mga kababayan. At ayon pa dito, mga kababayan, binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Risa Arnita Marcos ang 2 gold medalist na si Carlo Yulo. Saludo umano ang ating mahal na Pangulo at First Lady sa kanyang tagumpay sa pagdala niya ng Pilipinas sa Olympics, mga kababayan. Diba? Ganyan dapat, no, mga kababayan, ng isang presidente. Sinusuportahan ang mga Pilipino. Dapat ganun din tayo. Ito nga, binas pa nga nila to Binas pa nga nila itong 2 gold na to, mga kababayan, no? Ilang lamang yan sa mga iniayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Marcos matapos makuha ng Pinoy ang gymnast champion na si Carlo Yulo ang 2 gintong medalya para sa Pilipinas. Diba? Kasi nga, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, maka-Pilipino, mahal niya ang mga Pilipino, mga kababayan. Ganyan ang presidente natin. Talagang maka-Pilipino siya. Tingnan niyo na lang dyan sa West Philippine Sea. Sino lang ba ang gumawa ng ganyan? Diba si PBBM? Na igiit natin ang ating mga karapatan dyan sa West Philippine Sea. Igiit natin ang karapatan natin sa ating mga teritoryo. Diba? Si PBBM lang ang nakagawa niyan. Hindi katulad mag-jet ski pa ako dyan sa harap ng mga barko ng China. Yung pala, nakipag-deal lang pala sa China. So yun na po, mga kababayan. Kayo po, ano ang masasabi nyo at mga komento nyo? Maraming salamat po at magandang araw.